alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Pasko ng muling pagkabuhay. Mahalagang pagdiriwang sa Kristyanismo upang idaos ang muling pagkabuhay ni Jesus. Teolohiya. Noong patay na siya, inilibing si Jesus sa libingang malapit sa Kalbaryo dahil ipinako siya sa araw bago ang araw ng pamamahinga o Sabado dahil bawal sa araw na iyon ang pagtatrabaho gaya ng paglibing. Dumaan ang araw ng pamamahinga at nabuhay muli si Jesus noong susunod na araw. Ayon sa Biblia, nabuhay siyang maguli noong madaling araw ng linggo ayon sa kasalukuyang pagkaunawa sa araw. Sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 24, talata 1 nakalagay, umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Ang mga babaeng ibinanggit ay siya Maria Magdalena, Salome, Mariang ina ni Santiago, at iba pa. Nakakita sila ng dalawang anghel sa dapat na kinaroroonan ng bangkay ni Jesus. Sabi ng mga anghel, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng patay? Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya, ang anak ng tao ay kailangang may pagkanulo sa mga makasalanan at may pako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. Lucas Kapitulo 24 versikulo 5 hanggang 7. Isa pang bersyon nito na mahahanap sa Ebanghelyo ni San Juan ay si Maria Magdalena ang unang nakatuklas na wala ang katawan ni Jesus sa libingan at siya ang nagulat ng pangyayaring ito sa mga apostol. Matapos iulat niya ito sa apostol at bumisita si San Pedro at ang alagad na mahal ni Jesus, umiyak siya sa harap ng libingan. Tinanong siya ng mga anghel na naroon kung bakit siya umiiyak at sinabi niya na kinuha ang katawan ni Jesus at hindi niya alam kung nasaan na ito. Lumingon siya at nakita si Jesus, ngunit hindi niya alam na siya iyon. Tinanong siya ni Jesus kung bakit siya umiiyak, at sagot niya sa akala niya'y tigapangalaga ng mga halaman, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Juan Kapitulo 20 versikulo 15. Biglang sinabi ni Jesus sa kanya, Maria. Juan Kapitulo 20 versikulo 16, at doon nalaman niya na si Jesus iyon. Tumugon si Maria Magdalena ng Rabboni, o Guro. Juan Kapitulo 20 versikulo 16. Matapos ito sabi ni Jesus na huwag siya'y hawakan, sapagkat hindi pa siya pumupunta sa Ama sa langit. Mga pinagmulan. Ipinagdiwang ng Hudyong kapistahan na Pesach, Hebreo, ang pagkakaligtas ng mga Hebreo mula sa Ehipto. Nagmula ang pangalan nitong kapistahan ng tinapay na walang lebadura sa pagsasagawa ng hindi paggamit ng pampaalsa o lebadura sa paggawa ng tinapay sa loob ng linggong ito. Isinasagawa ito mula ika-15 hanggang ika-22 araw sa buwan ng Nisan, na nasa unang mga linggo ng Abril. Sa Biblia, matatagpuan ito sa Kabanata 13 ng Aklat ng Eksodo. Kordero ng Paskwa. Kabilang sa oras ng pagkain o selebrasyong ito ang kordero ng Paskwa o batang tupa ng Paskwa, kilala sa Ingles bilang Passover Lamb. Batay sa kasaysayan, pumatay ng isang batang tupa, ang kordero, ang mga Hudyo noong unang Paskwa at inilagay o ipinahid ang dugo nito sa salalayan o balangkas, palibot na patigas, ng mga pinto ng mga bahay ng mga tao upang dumaan sa ibabaw, paniralang, Passover, sa Ingles, ng tahanan ng mga tao ang Diyos at masagip, maligtas, o hindi masali sa kukuha ng mga buhay ng Diyos ang kanilang mga panganay na anak na lalaki. Pinatay ng anghel ng kamatayan ang lahat ng mga panganay sa mga tahanan ng mga Ehipsyo, subalit dumaan lamang ito sa ibabaw at hindi kinuha o pinaslang ang mga nasa tahanan ng Hebreo. Ayon sa bagong tipan ng Biblia, si Jesus ang naging kordero ng Paskwa para sa lahat ng mga tao ng Diyos. Inialay si Jesus upang maligtas ang mga tao mula sa kasalanan at kamatayan. Si Jesus ang kordero ng Diyos. Petsa. Walang permanenteng petsa ang Pasko ng pagkabuhay sa kalendaryong Gregoriano o Juliano, kay maituturing itong pistang nababago.
Ang petsa ng araw na ito ay tinatakda ng kalendaryong lunisolar na katulad sa kalendaryong Hebreo. Itinakda ng Konseho ng Nicaea ang petsa ng Pasko bilang unang araw ng linggo matapos ang kabilugan ng buwan matapos ang equinox ng Marso. Sa patakarang pansimbahan, ang equinox ay nakatakda sa ika-21 ng Marso, sa kabilang dak ayon sa agham ang equinox ay kalimitang nangyayari sa ika-20 ng Marso. Sa pagkalkula sa petsa ng Pasko ng Pagkabuhay, nag-uumpisa ang simbahang Kristiyano sa ika-21 ng Marso bilang panimula. Mula doon hahanapin nila ang kasunod na kabilugan ng buwan. Sa mga simbahang Orthodox na gumagamit pa rin ng kalendaryong Juliano, ang kanilang panimulang petsa ay ika-21 ng Marso din, na sa kasalukuyan ay papatak sa ika-3 ng Abril ng kalendaryong Gregoriano. Dahil sa pagkakaibang ito, maaaring maging iba ang petsa ng Pasko sa mga simbahang Orthodox at sa ibang simbahang Kristiyano. Halimbawa, sa taong 2013, ang unang kabilugan ng buwan matapos ang equinox ng Marso ay magaganap sa ika-27 ng Marso. Kaya ang Pasko ay nakatakda sa susundan nitong linggo na ika-30 ng Marso. Sa taong 2014 naman, ang unang kabilugan ng buwan matapos ang equinox ng Marso ay sa ika-15 ng Abril. Kaya ang Pasko ay nakatakda sa susundan nitong linggo na ika-20 ng Abril. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katuklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa Buhay Tuklas. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba?